Seryoso, bro? Susundan mo sa Amira sa Amerika at iiwanan mong kumpanya? Hindi makapaniwalang sabi ni Irvin. Bro, alam niyo na malapit na ako mag-propose sa kanya. Sinirang lahat ni Sabrina ang plano ko. Muli ko na namang sinisi si Sabrina sa nangyari sa akin. Alam kong mali pero wala akong magawa dahil sa paningin ko siya ang dahilan ng pagkasira ng relasyon namin ni Amira. Bro, open your eyes. Walang ginagawa sa'yo si Sabrina. Siya ang biktima dito. Si Sabrina ang nawalan. Inamin niya sa akin na virgin siya noong nakuha mo siya at hindi siya kagaya ng iniisip mo. Naiinis na sabi sa akin ni Irvin. Alam kong galit siya dahil gusto niya si Sabrina. Damn it, Vincent, para kang hindi lalaki. Hilig mong manisi ng babae. Hindi mo ba nakikita na si Sabrina ang sumasalo na lahat ng kahihiyan? Siya ang kinukutya ng mga empleyado mo, hindi ikaw. If you have the balls, panindigan mo siya. And one more thing, buntis nga pala siya. Dalay niya ang anak niyo. Kaya kung may natitira ka pang konsensya, panagutan mong ginawa mo sa kanya. Tigilan mo na yung paninisi mo sa tao. Wala siyang ginagawa sa'yo. Galit na sabi ni Irvin. Hindi ako nakakibo sa sinabi niya. Hindi ko maiwasan na hindi mag-isip kaya nagdesisyon ako na kausapin siya. Naririnig ko na din naman ang bulong-bulungan tungkol sa pagbubuntis niya at akala ko ay hindi totoo. Halos magdadalawang buwan na nang may nangyari sa amin. Bakit hindi niya ito agad sinabi sa akin kung totoo nga? May nagpapadala din sa SSS ko ng mga lalaking kasama niya sa isang kondo kasama yung kaibigan niyang Kath ang pangalan. Kagagaling ko ng conference room at pabalik na ako sa aking opisina na makasalubong ko siya sa 3rd floor. Tingin ko'y balak niya akong iwasan pero dahil nakita ko na siya ay hindi niya na nagawa. Nang magkatapat kami bigla ako nagsalita. Please, go to my office now. Utos ko sa kanya. Huminto naman siya tumarap sa akin. Sir, pakiulit nga po. Nautal niya pang sabi kaya medyo naiirita naman ako sa sagot niya. Napakalinaw naman ang sinabi ko na pumunta siya ngayon sa office ko. Pero ewan ko ba kung bakit gusto niya pang ipaulit sa akin. Bingi ka ba o sadyang tanga lang? Narinig mo naman sinabi ko, di ba? Ang linaw din ng salita ko para hindi mo maintindihan. Inis kong sabi, bakit pag siya ang kaharap ko hindi ko mapigilan ang magalit sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa? Sir, kung insultuhin niyo lang din naman ako, di bali na lang po. Kausapin mo na lang ang sarili mo, baka magkasundo pa kayo. Pamemeloso pong sagot niya sa akin sabay talikod, ni hindi man lang nagpaalam sa akin. Hindi ko na pinansin at dumiretso na din ako sa aking opisina. Doon ko na lamang siya hihintayin. Hindi ako mapakali, kakatingin sa relo na pambisid ko. Dahil ilang oras na lumipas ay hindi pa din siya pumupunta dito. Wala na akong nagawa, kakahintay sa pagdating niya. Pinatawagan ko na si Miss Gina para sabihan siya na umakyat agad dito sa office ko. Halos kalahating oras din ang hinintay ko bago siya dumating. Nakita kong sumisili pa siya sa pinto kaya sinabihan ko siyang pumasok na. Bakit niyo po ako pinapunta dito, sir? Bakit mo kailangan na ipagkalit na buntis ka? Para saan? Sa pera ba? Sir, hindi po ako nagpakalat na buntis ako. Kahit itanong niyo pa po sa company doctor kung ano ipinakausap ko sa kanila. Really? Sa tingin mo kakagat ako sa mga alibay mo? Nagkahiwalay kami ng girlfriend ko nang dahil sa ginawa mo tapos ngayon ipagkakalat mong buntis ka? Gaano ka kasiguradong akin yan? Out of nowhere, bigla ko nalang nasabi. Nakita kong tumulo ang luha niya pero hiniyaan ko lang. Hindi ako nagpakita ng apektado ako. Ayoko saktan siya pero nagpupuyos talaga ang loob ko na sasabihin niyang buntis siya pero iba-ibang lalaki ang kasama nila magkaibigan. Hindi ko din alam kung bakit may nagpadala ng picture sa akin gayong hindi ko naman siya kasintahan. Hindi ko muna pwede ipakita sa kanya kung ano ang hawak ko, baka bigla niya na namang itanggi. Lumabas siya ng opisina ko na umiiyak. Ibinaling ko na lang ang aking isip sa trabaho. Nagulat ako na biglang bumukas ang pinto at inluwa noon si Daddy na bagamat nakangiti sa akin, alam ko na may mali. Dad, sino po kasama mo? Nasaan po si Mommy? Tanong ko. Hindi na umaalis ang Daddy ko ngayon nang hindi kasama si Mommy, kaya nagtataka ako kung bakit siya mag-isa. Just wait, Iho. May pinuntahan lang ang Mommy mo. Sagot sa akin ni Daddy. What's bring you here? Muli kong tanong. Later, malalaman mo pagdating ng Mommy mo. Tumahimik na ako at kilala ko ang aking ama. Hindi yun magsasalita hanggat wala si Mommy. Ilang minuto lang ay bumukas ulit ang pinto ng aking opisina at si Mommy na ang pumasok at tatayo sana ako upang humalik sa pisngi niya pero nagulat ako ng kasama niya sa kanyang likuran, si Sabrina. Baka nagsumbong na naman ang babaeng ito kaya nalaman ni Mommy ang nangyari tungkol sa amin.
Gusto nilang pakasalan ko si Sabrina na siya kong mariin na tinututulan. Sinabi kong may kasintahan na ako at siya ang gusto kong pakasalan. Ginawa ko ang lahat para tutulan ang gusto nila. Tumanggi na din si Sabrina kaya natuwa ako dahil sa kanya na mismo nang galing na ayaw niyang magpakasal sa akin. But my mom still insists. Kagaya pa din ng dati, suportado siya ni daddy. What my mommy wants, mommy gets. Huwag kang mag-alala anak. Papakasalan ka ni Vincent. O gusto niya ipamana namin lahat ng ari-arian namin sa anak mo. Mamimili lang siya kung ano gusto niya. Nagulat ako sa sinabi ni mommy. Mom, please don't do this. No, kami ang pagbigyan mo ngayon Vincent. Kung ayaw mong mawala ng mana, pakasalan mo sa Sabrina dahil siya ang gusto ko maging manugang ko. Regardless kung anong tingin mo sa kanya, wala akong pakaalam. Mariing sabi ni mommy. I knew it. Plinano nga ito ni Sabrina. Kung akala niya matalino siya dahil nauto niya ang mga magulang ko, nagkakamali siya. Gagawin ko impyerno ang buhay niya sa akin hanggang sa siya na mismo ang kusang sumuko. Alam ko na talaga ang mga kagaya niya. Nagagawin ang lahat para makuha ang gusto nila. Alam niyang mabait si mommy at daddy kaya sila ang ginamit niya para pakasalan ko siya. Pero hindi ako tanga, kagaya ng iniisip niya. Tingnan ko lang kung may mapala siya sa akin kahit kasal na kami. Wala na ako nagawa kundi ang pumayag sa kagustuhan ng mga magulang ko. Ayokong totohanin nila ang banta nila na ibibigay sa anak ni Sabrina ang lahat ng kayamanan na meron ng pamilya namin. Hindi ako papayag na mapunta lang sa kanila ang lahat. Third person POV. Walang nagawa sa Vincent kundi ang pumayag na pakasalan si Sabrina. Labag man sa kanyang kalooban ay wala siyang nagawa sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Iya, mula ngayon ay mommy na rin ang itawag mo sa akin. Wika ni Madam Claudia kay Sabrina. Sige po, mommy. Nahihiya niyang tugon. Nginitian lang siya ng matanda at saka siya niyakap nito. Masasanay ka din anak. Siya nga pala, siya ang asawa ko si Samuel. Mula ngayon, daddy na din ang itawag mo sa kanya. Nahihiya man si Sabrina ay ngumiti na lang siya at nagmanos sa matanda. Ilang taon ka na ba, iha? Tanong ni Samuel sa dalaga matapos nitong makapagmano. 22 po. Magalang niyang sagot. Wala pala tayo magiging problema. Nasa tamang edad na kayo ng aking anak. Iho, dapat lang siguro na doon muna si Sabrina tumira sa bahay hanggat hindi pa kayo kinakasal. Pag-uusapan muna namin ng magulang niya ang kasal ninyo at bukas ay mamamanhikan tayo sa bahay nila. Excited na sabi ni Claudia kay Vincent. Do we need to go to their house? Pwede na maikasal na lang kami nang wala ng ganyan. I'm busy, Mom. You know that I have no time to go to their house and ask permission to marry her. Mariing pagtutom ng binata. Iya, habang hindi pa nagaganap ang kasal ninyo ni Vincent, maaari bang sa bahay ka muna tumira para naman makapag-bonding tayo? Tanong na parang pakiusap ni Madam Claudia kay Sabrina. Madam, Mommy po pala. Pwede ko po ba munang kausapin ang pamilya ko tungkol sa bagay na ito? Hindi ko po ikinahihiya. Ako po ang bumubuhay sa kanila. Dahil ang magulang ko po ay mahihina na at ang kapatid ko naman po ay nagma-maintenance para sa kanyang sakit sa puso. Kung hindi po ako magtatrabaho, hindi ko po sila matutulungan. Pag-amin ng dalaga. Huwag ka mag-alala, Iya. Si Vincent ang bahala sa pamilya mo. Madami ng ipon si Vincent kaya kaya niyang sustentuhan ang pamilya mo. At tungkol naman sa iyong kapatid ay may foundation ako na pwedeng tumulong sa kanya para maipa-opera natin siya. Puno ng pag-aalalang tinig ni Madam Claudia. Naantig ang puso ni Sabrina sa kanyang narinig. Ito na ba ang sagot sa matagal niya ng pangarap na may pagamot ang kanyang kapatid? Sa kabila ng sayang nararamdaman niya ngayon ay may isang parte sa isip niya na tumututol. Alam niyang huhusgahan na naman siya ni Vincent kahit na hindi iyon ang intensyon niya. Kaya ko pa naman po na magtrabaho, Mommy. Gusto ko po na pinagpapaguran ko ang pera ibibigay ko sa pamilya ko. Pero yung tungkol po sa foundation, kahit yun na lang po ang tatanggapin kong tulong para po gumaling ng kapatid ko. Nahihiyang sagot ni Sabrina. Oh iya, para saan pa na maging asawa mo sa Vincent kung pababayaan kanya magtrabaho? Vincent, iho, diba sasagutin mong allowance ng pamilya ni Sabrina? Hindi mo naman siguro hahayaan na magtrabaho mapapangasawa mo? Tanong ni Claudia kay Vincent. Hindi na nagtagal ang magulang ni Vincent at umalis na ang mga ito. Ibinili na mag-asawa si Sabrina kay Vincent na ihati dito sa bahay nila para hindi na mapagod mag-commute. Naiwan si Sabrina sa loob ng opisina ni Vincent.
Tahimik ang buong paligid hanggang sa nagsalita ang binata. Ang galing mo din. Plinano mo lahat ng ito ano? Una, nakipaglapit ka sa magulang ko. Tapos nagpapapansin ka sa akin. Noong di umubra, gumawa ka ng paraan para may mangyari sa atin at pinaalis mo sa penthouse ko girlfriend ko para maisagawa mo ang plano mo. Nagtagumpay ka nga naman. Pero itong sinasabi ko sa'yo, magiging mag-asawa lang tayo sa papel at mata ng mga magulang ko. Pero kahit na kailan, huwag ka nang umasa na may mamamagitan sa atin. Gigil na sabi ni Vincent kay Sabrina, sabay haklit nito sa kanyang braso. Vincent, nasasaktan ako! Natatakot na sabi ni Sabrina. Talagang masasaktan ka sa akin dahil ikaw sumira ng relasyon namin ni Amira. Singhal sa kanya ng binata. Gusto mong makabingwit ng matabang isda, di ba? Pues, magtiis ka sa masama ugali ko. Hindi mo ako kilala, Sabrina. Hindi ako kagaya ng mga magulang ko na madadaan mo sa iyak ang lahat. Hindi ako uto-uto, lalo sa mga kagaya mong parang linta na gagawin ang lahat para lang makaahon sa hirap. Galit ang tonong sabi ng binata kay Sabrina sabay hagi sa kanyang braso na muntik pa ikatumba ng dalaga. Hindi ko gusto ang pera mo. Tumanggi ako, di ba? Narinig mo naman. Kaya ko magtrabaho para sa sarili ko at sa pamilya ko. Hindi ko kailangan ng pera ng mga tao kagaya mo. Umiiyak na sigaw ni Sabrina sa binata. Hindi niya na mapigilan ang galit niya dahil sa paulit-ulit na lang na pangaalipusta sa pagkatao niya. Para sa niyang pag-iyak mo? Panindigan mo na lang ang ginawa mong kalokohan. Binigyan na kita noon ng pera, di ba? Kulang pa ba para magpakalayo-layo ka na? Sa bagay, mas malaki ang makukuha mo sa pamilya ko kapag naikasal tayo. Ako lang naman na nag-iisang anak ng mga magulang ko at yung anak mo at ikaw makikinabang pagdating ng araw. Pero huwag kang pakasisiguro. Dahil kapag nagkabalikan na kami ni Amira, kailangan mong pumirma sa annulment sa ayaw at sa gusto mo. Nagulat si Sabrina sa sinabi ni Vincent. Parang magiging panakip-butas lang siya sa ngayon dahil sa Amira pa rin ang mahal ng binata. Ang sakit lang isipin na siya ang nabuntis pero wala siyang planong panagutan samantalang ang babaeng niloloko siya ay gusto niya pang balikan. Anong klaseng pagmamahala meron siya para kay Amira? Harap-harapan na siyang niloloko ay hindi niya pa din nakikita. Mga tanong ni Sabrina sa kanyang sarili habang patuloy na naman sa pag-agos ang luha niya sa mata. Sige, kung yan ang magbibigay sa'yo ng kapanatagan, pumapayag ako sa gusto mo. Pipirma ako sa annulment na sinasabi mo sa oras na magkabalikan kayo ni Amira. Pagsang-ayon ni Sabrina sa gustong mangyari ni Vincent. Pero sa oras na makasal sila, sisiguraduhin niyang mahuhulog sa kanya ang binata. Gagawin niya ang lahat upang mahalin siya ng binata. Pinapangako niya na hindi niya hahayaan na hindi magkaroon ang anak niya ng masaya at buong pamilya. Lahat kaya niyang gawin kahit pa ang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan para lang maging successful ang pamilyang uumpisahan niyang buuin. Matapos sa Sabrina makipag-usap kay Vincent ay hindi niya na hinintay na ihatid siya nito. Pinahid niya ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata at tumayo saka naglakad papunta sa pintuan. Saan ka pupunta? Sigaw na tanong ng binata. Uuwi na. Hindi ba ako kailangang ihatid? May mga pa ako at kaya kong umuwing mag-isa. Malakas niyang sigaw habang palabas kasabay ng pagsara niya ng pinto ng opisina ni Vincent. Sabrina's POV. Ngayon ang araw ng pamamanihikan nila Vincent dito sa bahay namin. 5:00 ng hapon ang usapan na pupunta sila kaya maaga pa lang ay abala na kami lahat sa paglilinis ng bahay. Anak, hindi ba nakakahiya sa magiging beanan mo na ganito kaliit ang bahay natin? Nag-aalalang tanong ni nanay. Nay, wala naman po sa laki ng bahay iyan. Nasa mga taong nakatira. Diba sabi nga sa saliwikain? Aanin mo ang bahay na ba to? Kung nakatira ay kwago. Mabuti pa ang bahay kubo. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Natatawang sabi ko. Nakita ko na kumunot ang noo ni nanay saka tumingin sa akin. Anak, bakit pakiramdam ko? Hindi naman ganoon yung salawikain na iyon. Naguguluhan pang sabi ni nanay. Kasi nay, binago na po. Kanina lang. Tawang-tawa kong sabi. Aba, mukhang masaya-masaya ka ngayon anak ha. Narinig kong sabi naman ni tatay habang papalapit sa amin ni nanay. Naku Virgilio, itong anak mo'y naloloko ako. Sumbong ni nanay. Maanong hayaan mo na lang siya, Celia. Ilang araw na lang ay mag-aasawa ng anak natin. Marahil ay naglalambing nang yan. Nakangiti namang tugon ni tatay. Lumapit ako kay nanay at tatay at niyakap ko silang ng mahigpit. Nay, tay,
Mamimiss ko po kayo kapag umalis na ako dito sa bahay. Naiiyak kong sabi. O bakit ka umiiyak? Para namang mamamatay na kami. Anak, mag-aasawa ka lang at ang bahay mo'y nandito pa din sa Pilipinas. Kaya pwede kaming dalawin kahit anong oras. Hinawakan ni nanay ang mukha ko sa kapinahid niya mga luha na nasa aking pisngi. Nay, tay, pangako, kahit mag-asawa na ako, hindi ko pababayaan kayo. Magtatrabaho ako para sa inyo, para hindi ako manghihingi ng pera sa asawa ko, para itulong sa inyo. Hindi mo kailangan gawin yan, anak. Malaki ang tindahan natin at kapag naoperahan ng kapatid mo, malaking tulong na iyon sa amin. Isipin mo ang sarili mo. Alagaan mo ang pamilyang bubuuin mo. Pakamahalin mo ang asawa mo, lalo na ang mga bianan mo. Kung gaano kakabait sa amin, dapat ay mas doble pa ang bait mo sa magulang ng asawa mo. Ito ang lagi mong tatandaan, anak. Kahit na ano mangyari, ay huwag na huwag mong babastusin ang magulang ng asawa mo. Mga bilin at pangaral sa akin ni nanay. Tanghali na kami natapos ni nanay sa paglilinis ng bahay. Nagsimula na din ako magluto ng handa namin para mamayang hapon. Kahit sinabi nila Madam Claudia na magdadala na lang daw sila ng pagkain ay nagluto pa din kami ng paborito naming kaldereta at kare-kare na specialty ko. Gusto kong ipatikim kay Madam Claudia ang luto ko para ma-impress siya sa akin. Nangingiti ako habang iniisip ko ang mga bagay na iyon. Sobrang bait sa akin ni Madam kaya gustong-gusto ko siyang maging bianan. Malapit nang maluto ang kare-kare ko, nalapitan ako ni nanay. Anak, kailangan mo na mag-ayos. Mag-aalasin ko na. Maligo ka na at ako nang tatapos dyan. Utos sa akin ni nanay. Nagpasalamat lang ako at pumasok ako sa silid ko para kumuha ng tuwalya na gagamitin ko. Sinigurado kong malinis at mabango ang katawan ko para naman hindi nakakahiya sa pamilya ng mapapangasawa ko. Habang naliligo ako ay napapaisip naman ako. Pwede ka palang ikasal na hindi mo malang nararanasang magka-boyfriend? Walang pagmamahal at walang relasyon? Napapangiti na lang ako dahil ako, sigurado na ako na mahal ko siya noon pa. Pero si Vincent mukhang kailangan ko pang trabahuin para mahalin niya ako. Gagawin ko ang lahat para mangyari iyon. Ngayon pa ba ako susuko na nandito na ako? Nasasad, Sabrina. Ilaban mo na yan. Bago pa ilaban ni Elise. Ani ko sa aking sarili. Simpleng bestida lang na kulay blue ang sinuot ko at sandals. Habang nag-aayos ako sa aking silid ay narinig kong may tumatawag sa akin. Sabrina! Bakla! Sa tawag pa lang alam kong sikat na ang nasa labas. Nakalimutan ko siyang sabihan kagabi kaya kanina ko lang siya inimbitahan sa pamamanhikan sa akin. Mabilis ako nag-ayos at lumabas para puntahan siya. Bakla ka! Bilib din ako sa'yo. Wala kang jowa pero ikakasal ka na. Malakas ka talaga kayo, bro. Yung dating crush mo lang, ayun mapapangasawa mo na. And take note, with matching anak agad. Iba ka, friend. Napakabilis mo. Tawang-tawa na sabi ni Kat sa akin. Pumasok ka na dito. Huwag ka na maglitanya dyan at baka may makarinig pa sa'yo. Tulungan mo na lang ako mag-ayos ng lamesa at baka malapit ang dumating sila Madam Claudia. Mommy pala. Natatawa ko ding sagot. Hindi nga lang tagal ay may kumatok sa bahay namin na mga naka-uniformadong mga lalaki at may mga bitbit na malalaking aluminum tray. Kuya, para kanino po iyan? Gulat kong tanong dahil napakadami nilang dala. Ma'am, dito po ba ang bahay ni Ma'am Sabrina? Magalang naman na tanong ni Kuya. Ay, opo, dito nga po. Para dito po ba yan? Agad naman siyang tumango at sinabi na madami pa sasakyan. Pinapasok ko sa loob ng bahay ang pagkain pero puno na ang lamesa namin. Sobrang liit lang kasi nito at halos hindi na magkasya ang dala nila. Inutusan ni nanay na manghiram ng lamesa si tatay sa kapitbahay para may magamit kaming patungan ng pagkain na dala nila madam. Sa dami ng mga pagkain ito ay kahit 1 linggo hindi namin ito kayang ubusin. Dumating na sila Madam Claudia kasama si Don Samuel at si Vincent. Halos lahat ng mga kapitbahay namin ay naglabasan para tingnan kung sinong dumating. Ang daming bulong-bulong nga ng mga marites na kesyo sunwerte daw ako o baka ginayuma ko na daw si Vincent dahil imposibleng patulan ng isang kagaya ko na mahirap. Pasok po kayo. Pasensya na po at sobrang liit lang ng bahay namin. Naiyang sabi ni nanay kila Madam Claudia. Ano ka ba, Mare? Huwag mong ikahiya ang bahay niyo. Hindi naman ito ay pinunta namin dito kundi kayo nakatira dito. Buong kababaan loob na sagot ni Madam Claudia. Lumapit ako sa mag-asawa at agad na nagmano sa kanila. Niyakap naman ako ni Madam at ganoon din si Don Samuel. Akala ko iyayakapin din ako ni Vincent pero kahit tingin ay hindi niya ako tiningnan. Nakita ko nakatingin sa akin ang aking mga magulang kaya nakaramdam ako ng hiya sa aking sarili. Ngumiti lang ako sa kanila pabalik at ibinulong ko na ayos lang.
Magandang hapon, kumare, kumpadre. Panimulang sabi ni Don Samuel. Nandito kami ng aking pamilya para formal na hingi ng anak ko ang kamay ng inyong anak na si Sabrina. Pasensya na kung medyo hindi sila nagkakaunawaan nung una. Pero hindi naman kami papayag na maisilang ang aming apo na hindi dala ang aming apelido. Mas mainam sana kung maitakda ang kanilang kasal sa lalong madaling panahon bago pa man lumakihan siya ng aming anak. Suwestyon naman ni tatay sa sinabi ng Don. Yan din sana ang gusto namin, kumpadre. Ang maikasal agad sila sa lalong madaling panahon. Sabi naman ni Madam, wala kayong aalalahanin sa gastos dahil sagot namin lahat ang magagastos sa kasal ng mga anak natin. Nakangiti pang muli na sabi ni Madam. Mataman lang naman kami nakikinig ni Kat sa mga pinag-uusapan nila at hindi ako nakikisabat. Habang si Vincent naman ay abala sa kanyang cellphone. Vincent, anak, meron ka bang gusto sabihin? Baling sa kanya nandun, saka pa lang siya tumigil sa ginagawa niya noong tinanong na siya ng daddy niya. Kayo na pong bahala. Kayo lang din naman ang may gusto ng kasal na ito. Parang pabalang nasagot niya. Nakita kong tinignan siya ng mommy at daddy niya ng masama kaya bigla niyang binawi ang sinabi niya. Ang ibig ko pong sabihin, kayo na pong bahala dahil wala naman akong alam sa pagpaplano ng kasal. Mahinahon niya nang sabi. Madam, pwede po bang magsalita? Kung okay lang naman po sana, pwede po bang kahit sa civil na lang po kami ikasal? Hindi naman po mahalaga kung ang grande o hindi ang kasal. Ang mahalaga po ay may basbas ang pagsasama namin at hindi magiging kawawang anak ko. Mahina akong sabi. Kung iyan ang gusto mong iyan ang gagawin natin. O paano? Payag ba kayo na sa isang linggo na ang kasal ninyo? Ipapaayos ko lang sa abogado namin ang lahat ng inyong dokumento para hindi na kayo mapagod sa pagkuha ng marriage license ninyo. Masayang sabi ni Madam. Pagkatapos namin mag-usap-usap ay nagkaroon na kami ng salo-salo. Tuwang-tuwa si Madam sa kare-kare at kaldereta. Masarap daw ang pagkakaluto at maging si Vincent ay sarap na sarap din sa pagkain. Nay, sino po nagluto ng kare-kare at kaldereta? Mabait na tanong ni Vincent kay nanay. Naku bata ka, matutuwa ka dahil ang mapapangasawa mo nagluto niyan. Yan ang specialty ni Sabrina. Mayabang na sagot ni nanay kay Vincent. Biglang naubos si Vincent na akala mo'y nahirinan. Kaya nagmamadali ako na kumuha ng baso at iniabot sa kanya ang tubig. Kinuha niya naman sa kamay ko at nagpasalamat sa akin. Nakaramdam ako ng kilig dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya naging masungit sa akin. At may bonus pa dahil nag-thank you siya sa akin. Lumulutang na naman ang puso ko sa alapaap ng mga oras na ito. Vincent's POV. Sarap na sarap ako sa pagkain ng kare-kare na handa nila Sabrina para sa pilit na pamamanhikan ko daw sa kanya. Hindi ko talaga gusto ang makasal sa babaeng iyon pero wala akong magawa dahil nalaman nila mommy ang pagbubuntis. Naisipan ko na itanong sa nanay niya kung sino ba nagluto ng masarap na kaldereta at kare-kare. Muntik kong maibuga lahat ng nasa bibig ko nang isagot sa akin ni Nanay Celia na si Sabrina ang nagluto. Punong-puno pa naman ang bunganga ko. Mabilis namang kumilos si Sabrina at binigyan ako ng isang basong tubig na agad ko din naman tinanggap. Thank you. Mahina ako sabi sa kanya. Nakita ko lang siya nang umiti pagkatapos ay muli niya nang itinuon ang atensyon niya sa pagkain. In fairness, masarap siya magluto. May talent din pala siya. Sabi ko sa isip ko. Nang matapos na ang salo-salo at napag-usapan na ang petsa ng kasal ay pinagpaalam na ng mga magulang ko na sa amin natitira si Sabrina na ikinagulat ko. Kumare, baka pwedeng sa amin na muna tumira si Sabrina. Total, ikakasal na naman na sila ng anak ko sa isang linggo. Para naman maalagaan namin ang pagbubuntis niya. Pakiusap ni Mommy. Wala namang problema sa amin yun, Mare. Magkakaroon na ng sariling pamilya ang anak namin. Kaya marapat lang na kung nasaan ang asawa niya ay nandoon din siya. Hinintay lang namin na mag-impake si Sabrina at nang lumabas siya sa kanyang maliit na silid ay sinalubong ko siya para kunin ang bag na dala niya. Dala mo na ba pati ang aparador mo? Naiinis kong tanong. Bakit napakabigat naman itong bag mo? Ano ba laman ito? Mga personal na gamit ko lang po, sir. Saka isang barbell. Sagot niya, sabay peace sign na siya ko namang ikinainis. Mabilis na ako lumabas sa pinto para hindi na kami magtagal sa bahay nila. Nakasunod naman sa akin sila mommy at daddy habang si Sabrina ay nakita kong nagpapaalam pa sa kanyang mga magulang at kapatid. Ilang minuto din naming hinintay si Sabrina bago dumating. Papasok sana siya sa box seat nang bigla akong nagsalita. Saan ka uupo? Hindi mo ko driver kaya dito na sa front seat maupo. Singhal ko sa kanya.
Mabilis niya namang isinara ang pinto at sa kanya binuksan ang pinto sa front seat. Fasten your seatbelt. Tanga ka ba? Inis na inis ko nang sabi. Lahat na lang ba kailangang iutos sa'yo? Hindi mo ba alam na tuwing sasakay ka ng sakyan, dapat una mong ginagawa ay ikabit ang seatbelt sa katawan mo? Sa bagay, paano mo nga pala malalaman wala naman kayong sasakyan? Pangi-insulto ko sa kanya. Vincent, that's enough! Kailan ka pa namin tinuruan na maging bastos lalo na sa babae mapapangasawa mo? Galit na sigaw ni Daddy. I'm sorry, Dad. Hingim pa umanhin ko. Hindi ko na nilingon pa si Sabrina pero sa gilid ng aking mata, nakita ko ang pagpahid niya na luha sa kanyang pisngi habang nakatingin siya sa may bintana. Nakarating kami sa bahay namin at mukhang nakatulog na si Sabrina. Sabrina, wake up! We're here at the house. Niyuyuyo ko na ang balikat niya para magising siya pero mukhang tulog mantika siya. Ang hirap niyang gisingin. Just carry her, son, and take him up to your room. Maybe your wife is really tired, which is why she hasn't woken up yet. Mommy said, Mom, she's not my wife yet. She cannot sleep in my room. I protested to Mommy. And why not? You're getting married in just a few days. She got pregnant first, right? Why did it happen? Didn't you do what only married couples are supposed to do? Mom said angrily. Wala ko nagawa kundi ang sumunod kay Mommy. Binuhat ko si Sabrina at dinala sa aking kwarto. Inilapag ko siya sa kama at nang magawi ang mata ko sa kanyang mukha ay bigla akong nakaramdam ng awa sa kanya. Nakita kong namumugto ang kanyang mga mata. Hinapos ko ang kanyang mukha at para bang may nag-uutos sa akin na halikan siya. Dahan-dahan kong inilapit ang aking labi sa labi niya nang biglang bumukas ang pinto. I'm sorry, Iyo. Bakit kailangan mong halikan ng iyong asawa nang siya'y tulog? Bakit hindi mo yan gawin sa kanya ng gising? Sita sa akin ni Mommy. I'm not kissing her. Inaayos ko lang po ang buhok niya. Kasi pumunta na sa mukha niya. Naisipan kong ipalusot. Mukha namang napaniwala ko sa Mommy kaya hindi na siya nagsalita pa. I just wanna know if may kailangan pang asawa mo. Mukhang wala na naman at nakakastorbo na ako dito. Kaya alis na ako. Good night, Iyo. Next time, kisingin mo ang asawa mo para hindi mo ninanakawan ng halik. Sabi ni Mommy habang tumawa sa kanya tuluyang isinara ang pinto. Kinumutan ko lang si Sabrina at sinindihan ng aircon bago ako tuluyang pumasok sa banyo para maligo. Hindi naman nagtagal ay lumabas na din ako. Medyo late na kaya gusto ko na din magpahinga. Iniisip ko kung tatabi ba ako sa kanya o matutulog sa sofa. Masyado akong matangkad kapag natulog ako sa sofa. Tsak nasasakit ang likod ko, kaya umikot ako sa kabilang side at doon ako nahiga. Hihilahin ko sanang comforter para ikumot sa katawan ko nang makita kong ibinalot ng lahat ni Sabrina sa katawan niya. Naiinis ako dahil tatayo na naman ako para lumabas at tumingi ng kumot sa kasambahay. Isang malakas na sigaw ang narinig ko na nagpabalikwas sa akin sa pagkakatulog. Ano nangyari? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Bakit na naman tayo magkatabi? Gulat na tanong ni Sabrina habang hinahampas niya ako ng unan. Stop, Sabrina! Huwag kang sumigaw! Baka marinig ka ni Mommy, baka sabihin pa nun kung anong ginagawa ko sa'yo. Utos ko sa kanya pero imbis na tumahimik ay lalo niya lang nilaksan ang pagsigaw niya. Kaya napatayo na ako pero bigla na naman siyang sumigaw ng malakas. Kasabay pa noon ay ang pagtakip niya ng mga mata niya. Bakit ka ba sigaw na sigaw? Ayaw mo tumahimik, magigising na sila Mom sa ginagawa mo. Nanggigigil kong sabi sa kanya. Paano hindi ako sisigaw? Tingnan mo si Junjun mo, galit na galit. Sigaw din niya sa akin. Sino bang Junjun? Wala naman akong kilalang Junjun. Naguguluhan ko pang sabi sa kanya. Pwede bang pakalmahin mo yung si Junjun mo? Ayoko nang matuklaw niyan. Dahil sa kanya, mag-aasawa tuloy ako nang wala sa oras. Sagot niya, pero ang mata niya tinatakpan niya ng unan. Bigla kaming nakarinig ng pagbukas ng pinto at humahangos na dumating si Mommy at nasa likod pa niya si Daddy. Sabrina, Iya, ano bang nangyayari? Tanong ni Mommy na bakas ang pag-aalala. Mommy, kasi po nagising ako katabi ko na naman sa Vincent. At pagtayo niya, nagwawala bigla si Junjun niya, Mommy. Huwag ka pong titingin kasi galit na galit ang sawan niya. Nakakahiya po. Muling sagot ni Sabrina. Narinig ko na lang biglang tumawa ng malakas si Mommy at Daddy. Vincent, sa susunod kasi huwag mong bibiglain ang asawa mo. At kung harap ka sa kanya, pakalmahin mo munang alaga mo. Tigas na tigas at galit na galit. Kaya naman pala sigaw na sigaw yung asawa mo, natakot sa alaga mo. Hindi ko alam kung nagbibiro ba si Mommy at Daddy or what. Hindi ko sila naiintindihan. Kanina si Junjun, ngayon naman sa'yo.
Itinuro ni Daddy ang pagkalalaki ko at nagulat ako nang makita ko ngang tayong-tayo at parang galit na galit ang alaga ko. Wear your shirt, para hindi na natatakot yung asawa mo. Malakas na sigaw ni Daddy, sabay hila kay Mommy at sabay na silang lumabas habang tawa sila ng tawa. Sabrina's POV. Nagising ako na katabi ko na naman si Vincent sa kama, kaya bigla akong bumalikwas at nagsisigaw. Ayoko nang maulit ang nangyari sa amin noon sa penthouse niya na hinayaan ko siyang angkinin ako. Tinatanong niya kung bakit ba ako sigaw ng sigaw. Paano hindi ako sisigaw Ang junjun niya, nagpapakitang gilas din sa pagtindig. Pero imbes na mahiya siya sa akin, ang buwisit na si Vincent ay tumayo pa talaga at parang rumama pa sa harapan ko. Pwede ba, Vincent? Yung ano mo, huwag mong ibalandra sa harapan ko. Naiinis kong sabi. Bakit? Gusto yung lamag-yabang sa'yo, ayaw mo ba? Tumatawang sagot niya. Virgin pang mata ko, baka magkasala pa ako sa ginagawa mo. Nakakainis ka na, mag-short ka nga. Alam ko malaki at mataba pero di mo na kailangan na ibuyag yan sa harapan ko. Saway ko sa kanya habang ang dalawang kamay ko itinakip ko sa mga mata kong walang bahid ng pagkakasala. Kahit naman kasi noon na nag-anuhan kami ay hindi ko matandaan kung gaano kalaki ang junjun niya. Ang alam ko lang ay mataba dahil namagaba naman ang kipipay ko.